Hello YouTube, welcome back to my channel. This is Birds TV. Once again, kamusta po kayo? So another day para gagawa na naman tayo ng isang reaction video patungkol dito sa pagpasok ni Just Clean sa isa sa mga haunted mansion na kilala dito sa Pilipinas. Ito po yung Marcos Twin Mansion. So wag na nating patagalin to guys. Let's start this reaction video. Dalawang lumang mansyon na unti-unti nang nilalago ng panahon. Nagtanong agad ako sa namamahala dito para makumpirma kung totoo nga ba ang kwento. Pero anong edad mo kuya nung naramdaman ka dyan? Dito na, tapa, kung dami ka na dyan. Saan yung naramdaman din yung Capre ba yun? Yun, may nakapunin sa siguro. Unang haunted mansion na shooting. So dito pala ginawa yung movie ni sino ba to? Yung sikat na artista guys. Yung tinatawag na Haunted Mansion. So ini-interview pa to ni Just Clint, yung mismong caretaker itong Haunted Mansion na to. Or which is yung tinatawag na Marcos Twin Mansion. So guys, time check, it's already. Janela Salvador pala yung pangalan ng guys, nung artista. At dito pa lang sa labas, ramdam mo na agad ang kilabot at lungkot ng lugar. So mga around 10:19 or 10:20 pinasok ito nila Just Clean kasama yung kasama niya na babae guys. Yan, so ganito siya. So inumpisa na nila yung pagpasok. Ito kadilim dito guys. Dito sa labas kapansin Or yung tinatawag na paranormal investigation. Isang kwarto, nakita namin to. Uy, Oh my god, tapon ng ilaw. merong wheelchair agad. Oh my god, kanino wheelchair to? Yan o, DOH. Sa Naalala ko tuloy to sa isa sa mga videos na in-upload ko, yung Malvern Manor. Lawak dito. Tapos Yung mga doon, meron pa mga dito spirits. painting. Yan, Ganun Oo, ang may mga itsura paintings nito pa. dati. At eto na siya ngayon. Halata So, na parang sa ito yung itsura function ng hall nila, kung guys. gaano na ito katagal inabandona. mahal to eh. Mahal tong bilyaran na to eh. Kasi yung Brief background ng guys, no? Isa ito sa mga ill-gotten wealth na napanalunan ng mga Marcoses. So naibalik sa kanila ito around 20 years bago ito naibalik. So dati pala itong nila guys, yung ginagawa nilang kumbaga lugar para sa mga okasyon or mga special occasions, which is ito yung ginagamit ng mga Marcoses. Pero yun nga, yung panahon nga ng martial law, yung pagkaalis nga nila, parang inilaban nila to sa korte and naibalik nga po sa kanila. Pero yun nga, 20 years pa bago naibalik sa kanila. dito nilalagay yung mga So isa sa mga ill-gotten wealth nila guys. Ganun. utensils nila. Yung na-share ko ngayon is about sa isa yun sa mga article na nabasa ko guys ha. Pantry nila. Sobrang So ito ini-explore na nga ni Just Clint. kahirapan. Kung itong Parang isa ay first ang floor. baka ng pagkain, dito naman sa kabila, Oh my god. Daming mga kahan ng sigarilyo guys. puro Ano to? mga kahan ng sigarilyo. Mga kaha ng sigarilyo guys. Gamit. Pagkatapos namin dito sa ground floor, So ito may hagdanan na, paakyat na siya. Ewan ko lang second floor ba to? Pa second floor na pala. Second floor kasi hagdanan kasi. Grabe yung kitchen nila. Dalawang floors. First floor and second floor. So ito siguro daanan to ng mga kasambahay nila no. Nagulat kami dahil first time namin makakita na dalawang palapag ang kusina. Pero gaya sa baba, unti-unti na rin ito. May mga gamit pa guys. Check natin dito kasi meron dito. So ang daming kwarto. Check natin to kung ano meron dito. Ito yung mga nakakatakot, yung biglang pagpasok mo may sisilip agad. Oh my god, ang lawak. Ang lawak guys. Tumungad sa amin Siguro isa pa rin to sa mga makahanap function ng hall. living area. Dito rin ginaganap Yun pala yun. dati. Kahanga. So ganito pala yung mismong guys, Nalungkot. yung dating senaryo nito. Kabayaan. Dito may Nung dating buhay pa talaga tong Marcos Twin Mansion na to. walls din. Habang nagvi-video, bigla kaming may napansin dito. Grabe, ang lawak nito no. Grabe ang lawak. Nanggagaling ito sa mga bintana. So habang naglilibot sila Just Clint, may narinig silang weird noise Isip, Meron mga na pinasok nakakadistorbo. namin sa kwarto dito. Or kumbaga, Bukas ko ng pinto. sila, kumbaga, andun na yung kaba. Andun na kasi yung kaba guys. Kasi alam naman natin na sa amin ang isang luma at tinaguri ang haunted na to. kwarto. Kaya siguro hindi na binalikan ng mga Marcoses. halaman. So may mga portrait pa sa wall. Bladja japonica. Mga scientific terms nila. Ano itong isa? Tinitingnan lang namin ang larawan nang may bigla na lang.
So, tsambala. Bigla kaming may Yun. narinig na May kumibo. may ano na naman guys, may ingay na naman doon sa mismong Akala ko mansion. na parte ng kisame. Parang nagbang or ano ba. Sinubukan ko rin tawagin, pero walang Siguro isa sa sumasagot. mga kwarto guys. Natakot na to sila Jasklin, tsaka yung kasama niya na babae. Kaya pinuntahan ko para tingnan anong meron sa loob. At nang sinubukan kong buksan to, Lock na siya. Lock siya, guys. So, hindi ko alam kung anong meron dyan, pero dyan ang gagaling yung tunog. at maya lang, Tapos dito, meron pa silang malaking ano. Yun, may banging noise na naman so Ayun mo. kaya binilisan na namin ang paglilibot at nang tiningnan namin ang mga aparador dito, biglang nangyari to. What the heck? Kumakatok. Kumakatok din. Yun o. Dito. may weird noise na naman na naririnig tong sina Jasklin. Wala, papasukin kaya nila guys. So, titingnan natin. Buksan ba? Oh my. Nakatakot yung ano, tunog ng pagbukas nila. Isang eerie noise talaga. Yan. Yung mga ganyang Dahil wala namang laman ito, tunog. pero may tumutugtog. Pang horror talaga. Kaya lumabas na kami agad para tingnan ang iba pang parte. At pagdating namin sa terrace nila, ito ang aming nakita. Daming gamit, guys. Naiwan pa dito ang mga mamahaling furnitures nila. So, meron pang mga rata, no? Mga mamahalin lahat, no? Pero hinayaan lang dito. Tapos meron pa kayong table na, no? Diba? Tapos yung sofa nila, tingnan nyo, guys. Sobrang laki. Pero sayang, eh. Sa kabilang banda may nakita kaming daanan papunta sa kabilang mansyon. Parang ito yung area ng terrace nila guys. Check na. Para din siyang senaryo ng Diplomat Hotel. Nakakonekta pala to sa kabilang mansyon at malayo na ang itsura nito ngayon kaysa noon. So ito yung naging sitwasyon nito dati guys, nung ano pa talaga to. Hindi pa abandon. Sa dulo, Pasok na rin yung kisame niya, guys. Parang parehas lang din siya dun sa kabila. Ayan, no? Pero check muna natin dito sa harap. Kasi paikot siya, eh. inuna muna namin libutin ang labas ng bahagi ng mansyon para makita kung anong meron dito. So dito, meron pa dito may mga gamit pa sa loob. Kapansin-pansin na ang mga bitak ng pintura sa mga pader at kinakain. So may mga area ng terrace guys. Para sa gitnang bahagi may nakita kaming bukas na pinto at pagpasok Tsaka namin andun, sa kompleto pa rin yung mga ano, may mga gamit pa rin. Yun, may banging noise na naman na naririnig sina Jasklin. Kakapasok pa lang namin, guys. Pero meron na agad kami narinig na tunog. At pagdating sa gitna, ito ang aming nakita. Isang napakaganda at napakalawak na sala na dahan-dahang sinisira ng panahon. Meron din ditong daanan pababa. Tapos sobrang laki ng hagdan nila. As in pang mansion talaga. Kapansin-pansin din ang makapilipinong disenyo ng mga gamit nila dito. Mapa-chandelier man, upuan. Ganda pa mga nung chandelier. gamit nila, Pilipinong-Pilipino ang hulma. Kawayan siya, no? Grabe yung design, guys. Makapilipino din. Sa likod ng bahagi naman naririto ang isang silid kung saan matatagpuan ang library at iba pang mga kwarto. Napakalawak din ito at nagkalat na ang ibang gamit. Siguro, no? Dito ang lawak. Tapos lalakad ka pa dito. May sarili siyang hallway papunta dun. Chinek namin ang unang pinto para tingnan sana anong meron sa loob. Laki na yung pinto. Nakasarado na ang isang to kaya lumipat kami sa kabila at habang papunta nadaanan namin ang terasa nila. Yung lawak. Pero yung ano na dito, furniture, si Iwan lang. So bawat sulok na pinupunta nila Jasklin, may mga gamit pa talaga na pwedeng magamit. Pero sayang lang guys kasi naiwan lang kasi siya dito. At habang tinitingnan namin to, Tsaka may puno pa dito. Ewan kung anong klaseng puno to guys. Kaya pala, meron kaming narinig na nagdabog Yun. sa loob. kaya
Ang dami ng mga pagpaparamdam kanina pa lang, simula nung pagpasok talaga nila. Malapit na maghating gabi. Mostly is mga banging noise. Nakabukas ang isang kwarto dito, kaya chinek namin anong meron sa loob. Oh my God. Grabe to. Ito na pala ang dating marangyang master's bedroom nila. Isang kwarto na minsan ay simbolo ng kapangyarihan at karangyaan. Meron din siyang sariling bathtub. Oh my God. Marmol yung ano niya. Tiles. Tapos yung ano nila. What? Dalawa yung ano, boy? Ganda pa ng CR, guys. Sobrang ganda. Kasing laki ng isang buong apartment ang kwartong to at may bakas pa rin ng kaginawaan ng mga disenyo. Pero medyo delikado ang sahig nito. So halos lahat ng mga kwarto dito, guys. No. Yun lang. Medyo ano yun. Apakal. So sobrang tagal na rin siguro. Kaya ganito. Pabalik na sana kami nang biglang mangyari to. Pero yung kwarto dito, guys. Puro lahat malawak na laki. Ito talaga yung Biglang may pumasok na mga ibon na parang pinapaalis kami sa kwarto nito. Paglabas ng kwarto, nagtaka kami dahil ang dami namin pinto na pinasukan kanina. Pero bigla kami binalik dito sa sala. parang nagaling kami. Dali-dali kami pumunta sa kabilang pinto para makaiwas. At pagpasok namin dito, nakita namin ang isang secret passage. So may hagdan pababa, guys. Titingnan natin kung saan ba to. Ano? Oh, may lumalabas pa ng mga... Sinundan lang Ano ba yun? namin ang hagdan hanggang Paniki sa ba yan? napunta kami sa isang silid na may mga gamit na naiwan. Dito, ang daming gamit, guys. Yan yung mga... Yun, So parang secret room to, guys. Kasi pababa kasi siya. Spiral, may spiral na hagdanan pababa. Ng kasaganahan. Ngayon binabalik. Tsaka may, ganun pa rin, may mga gamit pa rin silang nakikita dito sa room na to. palabas to. Ito. Oh, wow. Anong tawag dyan, lad? Base? May mga photo frame. Parang Ayan. ito lang. Pero pati pala yung mga... Tsaka may mga artificial ata to ng mga bulaklak. Bukod sa mga palamuti, may naiwan din painting at mga antik na salamin. Tapos dito. Dean of College of Law. OMG. Grabe to. Ang mamahaling painting. Ito parang diwata ng ano, tubig. Karagatan, no? Medyo nang iba ang pakiramdam namin nang makita namin ang disenyo ng salamin. Napakalaki nito na parang portal. May salamin. OMG. Parang Mostly sa mga salamin, guys, at mga nakikita ko na mga videos na binibisita ng mga paranormal expert. Sinasabi ni Is Kuya isa po itong portal. Kitang white lady ang mga artista. So masabi nating naging portal din tong salamin na to, siguro. Tapos magugulat ka na lang na Siguro lang. naulit kung saan ka. Pero syempre kasi sa tagal na ng panahon, Space para sa mga gathering. syempre abandoned na, 'di ba? Unoccupied. So ibig sabihin, possible marami na talaga dito. Ayun, Ito yung sa mga mansion, di ba? Doon pa lang kanina sa naririnig nila ng mga kasi kanina dun sa taas. banging noise. Ayan. Check natin kung may sasagap tayong kakaibang frequency dito. Check natin ngayon is 12:09 na. So time check 12:09 na. Pero check 12:09. natin kung saan yung hotspot dito. So dala ko rin dito yung EMF. Kung saan ito magre-react, doon tayo mag-investigate. Nag-ikot ako agad para maghanap kung merong kakaibang frequency dito. So ito, gumagamit na po ng gadget itong si Sa Justin. sala, sa library, pero wala itong nasasagap. Kung meron ba siyang Pero makakapture pagpasok dito namin na sa isang ito, let's say makikipag-communicate sa kanya na isang entity. Ayun. biglang umilaw ang EMF. Dito. Dito. Dito siya. Meron itong napipick up na kakaiba at maya-maya lang. Dito siya. Ayan, umilaw na. Pwede mo ba katanungin yung EMF? Kumpirmado na merong kakaibang nasasagap dito. Dito talaga sabi. Kaya hinanda ko na agad ang mga gamit para simulan na ang investigation. Pagtanong, pero unang tanong pa lang, ito agad ang nangyari. Kung meron kaming kasama dito ngayon, pwede nyo bang patunugin ng isa sa gadgets namin? Wala. Yung bell, guys, mismo nag-tap siya. Ayun. Gumagalaw. Hindi siya tumitigil, guys. At every time magsasalita ako, dinidistract niya ito. Pwede ba kami makipag-usap
Pwede ba kami makapag... Ano naman yung salita ko? Ikaw ba nagpapatunog ng gadgets? Kanina pa nagbebel yung ano. Sinubukan kong kausapin kung pwede muna siyang tumigil. Pwede mo bang patigilin muna yung dead bell? Tumigil ito pero ibang gadget naman ang pinatunog niya. Pwede mo bang... Yan, umiilaw na naman yung gadget. Yung REM pad. May nasasagap na mainit na temperatura ang REM pad. Dito na kami kinabahan dahil tugma ito sa sinabi ng mga artista dati dito. Kung malamig, ibig sabihin, okay ka. Kung mainit, ibig sabihin, meron talagang nakadikit sa'yo. Sinubukan kong tanungin kung ilan sila dito. Pwede ko ba malaman kung ilang kayo dito? Kung marami, patunugin nyo maraming beses yung dead bell. Kung isa lang, patunugin mo ng isang beses. At maya-maya lang, sumagot na ito. Marami sila Para guys. makasigurado kinumpirma ko kung siya ang nakatira dito. Kayo po bang nakatira dito sa kwartong to? Kung oo, patunugin nyo ng isang beses yung dead bell or ibang gadgets. Kung hindi, pwede nyo pong patunugin ng 2 beses o marami. Pwede nyo rin pong sabihin yes, I love. Yes ang sagot nito. Ibig sabihin, isa siya sa nakatira dito. Siya lang talaga. At kung magtutugma pa rin ang sagot nito sa mga susunod kong tanong, ibig sabihin, tama ang hinala ko. Kaya sa point na to, ipiplay ko ng diretso ang video para makita nyo kung gaano ka-active dito. Okay, pwede ko po bang malaman kung babae ka o lalaki? Kung babae ka po, patunugin nyo po isang beses. Kung lalaki, 2 beses. At nang tinanong ko kung siya ang nakita ko kanina sa baba, ito ang nangyari. Kayo po ba yung nasa litrato kanina sa baba? Love. Oh. Kaki, malalato na guys. Sunod-sunod nitong pinatunog ang equipments at iisa lang ang sagot. Okay lang po ba makipag-usap sa inyo dito? Gusto lang po namin ipakita na yung ebidensya sa mga tao na meron pong buhay sa kabilang mundo. Kung oo po, patunugin niyo po yung dead bell na isang beses. Kung hindi po, 2. Gusto makipag-usap sa kanila guys. Yung multo. Maya-maya lang bigla nitong pinatunog ang iba pang gadgets. Wow! Tumunog yung music box. Kaking lala nito. Tumutunog yung ano. REM pad. Ibig sabihin malapit siya. Mas lalong nagiging active ang mga gamit. Ibig sabihin, nandito lang siya sa paligid. Maganda pa po ba yung lugar ngayon? Kung saan yung nakikita mong lugar ngayon dito? Tugma ang sagot nito dahil ang mga natatandaan ng kaluluwa ay ang dating itsura ng lugar bago nila ito nilisan. Pwede po ba namin kayong makausap sa spirit box? Tinanong namin kung pwedeng kausapin sa spirit box para mas klaro ang mga sagot nito. Isang patunog lang po, yes. No? Love. Ako ka na. Red means no. Grabe to. Continue yung pakikipag-usap ni Jasklin sa multo. Gamit tong mga gadgets ni guys. Ayaw niyo po bang maalala na wala na kayo sa lugar na to? Yes, guys. Kulay green. At nang tinanong ko kung pwede siyang ipagdasal, Gusto niyo po bang ipagdasal ko kayo? Isang patunog lang po, kung oo. Kung 2,
Hindi. Gusto niyo po bang ipagdasal kayo namin para po makatawid na kayo sa liwanag? Isang patunog lang po kung oo, kung hindi. Ayaw pa nito tumawid sa liwanag, kaya tinanong ko. Yung multo guys na nagipag-usap ko just Clint is ayaw Gusto niyo po bang parang magstay lang manahimik dito sa bahay na or to? tumawid doon sa liwanag, kumbaga. Sa mansyon na to? Tugma pa rin ang sagot nito, kaya nag-decide na kaming itigil ang investigation. Yes yung sagot. Yes yung sagot niya guys. Ano man ang sikretong bumabalot sa mansyon na ito, ay mananatili pa rin misteryo.